Breaking news po mga kababayan. Naku po, magugulat kayo. 3 miyembro daw ng majority lilipat na dito sa grupo ng mga Bulaga 11 kina Tito Soto. Tila masisibak na daw di umano itong si Cayetano. At talagang ang plano po ng mga mastermind mga kababayan, sila ang gagawa ng paraan para idikta ang impeachment. Pero may pasabog si Senador Marcoleta. Pero dito sa Bilyonaryo News Channel, Erwin Tulfo, may pasabog. Jinggoy Estrada, pipilitin daw na maagaw na lumipat sa minority ngayon para muling bumalik sa kanila ang kapangyarihan. Sino-sino kaya ito mga kababayan ang ine-expect daw sa Monday na lilipat at talagang aagawin nila kahit anong mangyari. Kaya nakikita niyo naman mga kababayan, yung mga ginagawa nilang pananakot at panggigipit. Jinggoy Estrada, may warrant of arrest na sa Sandigang Bayan. Pero may bail mga kababayan ko sa isa pa niyang kaso na graft pero hindi plunder. Sabi naman ni Matibag, naka-ready na siya sa pag-aresto pag nag-issue na ng warrant of arrest sa kasong plunder. Ito ay non-bailable daw ito. Kaya dito mga kababayan, pakinggan natin. Ano ba? Sino ba ang mga lilipat? Nako po, hulaan nyo mga kababayan. Kasi ito sa Bilyonaryo News Channel, legit po ito. Tanong ko, nagbanggit ba ng pangalan si Senator Erwin Tulfo ng mga maaaring mula sa mayorya pumunta sa minority? Hindi. Hindi talaga siya Hindi. nagsabi? Ako nagbanggit. Okay. Tapos, kinumpirma Di naman sabi niya. niya, may 3 posible. Sabi niya, yung isa dati tahimik. Dati maingay. Ikot-ikot, ngayon tahimik. May mga clue pa siya? May clue. Hindi pa sinabi ng diretso? Hindi. Parang Tapos, yung isa, ano ba sabi niya? Nakalimutan. Yung isa, parang nawala daw nung araw na yon. Ako na nagsabi, si Senator Cheese, kasi wala siya nung araw na yon, di ba? Si Senator Cheese. Tapos may isa pa. Ayun. Pero binulong naman niya. Ay, Bulong ko sa'yo mamaya. hindi pwede sabihin? Clue! Babae o lalaki? You can do a live video ngayon sa agenda. Live video. I know, but Monday is really going to be a especially exciting day dahil iniimbitahan din natin sana si Senador Tito Soto. O, kita nyo mga kababayan? Agenda ang course. React to Senator Erwin's blind item. Naku po, may 3 daw na lilipat. Mga kababayan ko. Totoo ba na lilipat si Jinggoy Estrada? Ito po ang pasabog ni Marcoleta mga kababayan ko. Ito po, magugulat po kayo. Senator Jinggoy mananatili sa majority ayon kay Senador Marcoleta. Naku po, ito po ang balita ngayon. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo na maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo yun. Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder kagad ang ikakaso sa iyo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigang Bayan, arestado ka kagad, kulong ka kagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? O, ayan mga kababayan ko. Kaya lang nila kinakasuhan si Jinggoy Estrada. Dahil gusto nilang bumalik sa kapangyarihan itong mga one bull. Kilala nyo po mga ito, mga kababayan. Gagawin nila lahat para masibak si SP Cayetano. Para madikta nila ang
flood control issue. Tila ito ay gagawin nila para hindi matukoy ang mastermind, mga kababayan ko. Ito po ang pasabog ni Senador Marcoleta na hindi na may lihim sa taong bayan. Grabe po. Pati nga si Senador Marcoleta ginawan ng kaso na plunder. Pero sabi nga ni si Caro Dante, hindi siya natatakot. Mga kababayan ko, maghalo na ang balat sa tinalupan. Bakbakan akong bakbakan. Kaya sabi nga ni eto, hindi na ako ma-pressure Nagsawa na sa akin. Kasi nga, si Senador Marcoleta ay talagang may paninindigan. So itong si Erwin Tulfo, mga kababayan, na kupal. Kilala nyo naman ito. Binanatan si Risa Hontiveros. Binanatan si Kiko. Si Trillanes, tinawag na ugok at demonyo. O ngayon, nag-bounce back to you. Itong kupal na si Erwin Tulfo na pinagmumura niya. Isipin nyo, mantakin nyo, tawaging demonyo at ugok. Itong Senator Risa Hontiveros. Hindi daw makaintindi ng batas. Pati si Kiko, talagang binira ni Erwin Tulfo. Nung siya ay galing-galingan sa social media na komentarista na magagaling lang ito sa away mag-asawa at mga kabit-kabit na mga syubit-syubit. O ngayong Senado na, ayun nangamote na, kumampi pa. Kumampi kay Kiko, kumampi kay Risa, kumampi kay Trillanes, kumampi lahat sa mga bugok. Mamaya, mga kababayan, mamaya tatalakayin natin yan, bibirahin ni Marcoleta yan. Ito pong balita. Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin. Prinsipyo na po ito. Alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? Sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun, So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampihan si Senador Jinggoy, para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo. Yung paninindigan niya, binabanggit natin sapagkat alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. No? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa iyo? Ayaw ko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Ayan, mga kababayan, araw-araw, minuto na tinatakot si Jinggoy para kumalas lang dito sa majority ngayon. Ganyan po sila, mga kababayan. Gusto nilang kontrolin ang direksyon ng impeachment at ng pag-iimbestiga ng flood control issue. Yung mga one ball, naku po, mga kababayan ko, ano naman sinasabi ng taong bayan dito? Brave 13, nananatiling malakas. Nanindigan talaga si Jinggoy. Saludo po ako sa inyo, Senator. Malo, gaku sana. Correct, inaresto lang yan para mabawasan ngayon ang majority. I won't be surprised kung si Escudero o Gona ang next. Ako po. Bahala na Lord sa inyong 13 gabayan, nawa kayong lahat. Kasama kami mga taong bayan ng pagdadasal. O tingnan nyo mga kababayan ko. We are proud of you, Senator Jinggoy, dahil naninindigan ka sa katotohanan na mananalo ka ulit sa 2028.
Tama yan, Atty. Marcoleta. Umpisahan ng flood control at ang maleta. Kita nyo? Good job, 13 Senator. Bayani kayo para sa amin. Laban lang. Ayan na, mga kababayan ko. Mahal po kayo ng taong bayan, Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Kahit galit kayo sa mga buhayang magnanakaw. Kita nyo po, mga kababayan ko. O, balikan po natin ang pasabog po ng bilyonaryo. Ito po. Sino kaya yung mga kakalas? So sa text lang naman, sabi niya, Corina, wag na lang muna kasi baka madulas pa ako. So Kaya mo yun. meron talaga silang mga mga Binabalak. sariling caucus. Oo. Oo, silang mayorya at saka minority siguro kung anong gagawin nila. Ayaw nilang banggitin yung mga pangalan kasi baka masulot pa sa weekend. Totoo yan. Oo. Pero Anything nakakapagtaka, can no? Ngayon lang nagsalita si PBBM. Oo, Diba? tama, right. Na, Oo. hindi siya pabor sa online voting, remote voting, at saka walang barilan na nangyari, ang sabi niya. Yes, that's what Walang he said. barilan. Oo. O, sinasabi kasi ni BBM, mga kababayan, peke daw yung barilan. O, kita nyo po. Tila tulog itong pangulo na ito. Puro bending dalo, puro pagnanakaw na sa kanyang liderato, wala daw alam. O ngayon, nangingialam na sa Senado, ayaw daw niyang payagan itong sinusulong ni Senator Marcoleta na online voting. Kasi nga po, nautakan sila ni Marcoleta. Ginigipit ang majority para makontrol nilang impeachment. Naku po, mga kababayan ko. Magugulat pa kayo sa ginagawa ng mga ito. O, tignan nyo po itong sinasabi ni BBM, mga kababayan, ha. Magugulat kayo dito. Nangingialam na po ito. O, tignan nyo, ha. O, isa pa dito, Outstanding Senate President Award. Ginawad kay Tito Soto. Wow! Bulaga! Binulaga ni Senator Soto ang buong mundo. Pati mga alien na pariyak dito. Outstanding Senate President. Sino kaya itong nag-award na ito? Isang bangag din, ano? Matindi, ano? Tignan nyo, ha? Basahin natin, mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. Ito po. Magugulat kayo. Senator Soto, binulaga ang buong mundo. Instant award, the most outstanding senator. Pati mga alien na pariak dito. Outstanding Senate President Award. Ginawad kay Tito Soto. Tumanggap si dating Senate President Tito Soto ng Outstanding Senate President Award mula sa Public Attorney's Office sa ginanap nitong 9th Grand National Convention. Nako po, mga kababayan ko. Alam natin na itong PAW ay mga bangag din ito, mga kababayan. Kakampi din sa maleta ito. Sa ginanap nitong 9th Grand National Convention. Ang galing naman. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Soto na ang kapangyarihan sa gobyerno ay dapat gamitin para sa kapakanan ng mamamayan. Wow! Grabe kong magsalita. Paimbabaw. Lalo na ng mga masa, laylayan at hindi para sa pansariling interes. Naku po, Tito Soto. Huwag mong bulahin ang taong bayan. Anong ginawa niyo sa flood control at Ping Lacson? Ikaw at si Ping Lacson, anong ginawa nyo? Puro pagtatakip ngayon, ginigipit nyo ang majority para masibak si Cayetano para bumalik sa inyo. Para pagtakpan muli ang flood control issue. Ito ang pasabog ni Senador Marcoleta. Nako po, mga kababayan ko. Magugulat kaya, no? Talagang niloloko nila ang taong bayan. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiansa, magkakasama kami uli. Oo. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oo. Tao ka lang naman eh. O, kita nyo, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito? Kayo ang mag-react, mga kababayan. Talagang sobra na ang katakawan at kabwayahan ng mga bending dalo. Gagawin lahat para maibalik ang kapangyarihan para sa kanila.
sila daw ang the righteous. Kita nyo kasi nga mga kababayan, kaya itong si BBM pumapalag na dahil hindi niya nakontrolado itong Senate. At isa pa, itong si SP Cayetano, alam natin na isang mortal na kaaway niya sa politika. Dati nung debate, pinadapa lang si BBM dito, hindi nakasagot-sagot dito dahil sa graft and corruption plunder. O ngayon, gusto nilang gibain ang majority kasi nga hindi nila hawak na tataranta sila sa pagbubukas ng flood committee or itong flood control issue sa Thursday. At si Marcoleta na po ang hawak dito. Mga kababayan, at si Pia Cayetano, alam natin na si Marcoleta ang babangga, giba-giba. Kaya yung mga buhaya, mag-repent na. Sabi ni Alan Cayetano dito, dahil hindi kayo sasantuhin ng bagong majority. Kaya ito mga kababayan ng ating pasabog, once again, for transparency, for a better democracy, ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Magbigay ng isang like, komento at subscribe, mga kababayan ko, at sabihin nyo kung saang lugar po kayo para ma-shoutout ko kayo. Salamat po ng marami.